Okay, review na ulit tayo para sa Civil Service Exam 2026. So meron tayong 10 items na number analogy. Okay, so let's start. Number 1, 98 is to 490 as 4 is to blank. Okay, so pag number analogy, kukunin lang natin yung pattern dito sa unang pair, 98, 490. Tapos i-apply natin dito sa second pair, 4 is to blank. Okay, so yung iba nalilito dito ang ginagamit agad ratio and proportion. So sa number analogy, hindi laging applicable ang ratio and proportion. So kukunin lang natin dyan yung pattern dito. 98 naging 490. Sa symbol, ganito yan minsan sinusulat. 98 is to 490. Tapos, yung as 4 is to blank, so dalawang colon yung nakasulat, tapos 4 is to blank. Okay, so paalala ulit ang number analogy, iba po yan sa ratio and proportion. Okay, so kunin lang natin yung pattern. Ano ba yung pwedeng maging pattern natin sa 98 naging 490? Lumaki, di ba? 98 naging 490. So pag lumaki ang mga pattern dyan ay pwedeng multiplication, pwedeng addition, pwedeng i-erase natin sa exponent. Ayun, i-square, i-cube. Pero tingin tayo sa choices, 16, 22 na 8, 12, galing sa 4, medyo maliit lang. So, kaya medyo tanggalin na natin yung pattern na addition dito kasi malabo yung addition. Pag nag-add kasi tayo sa 98, naging 490, malaking number. Pag in-apply natin yung addition dito sa 4, malaking number ang lalabas. Eh sa mga choices natin, maliliit lang. Okay? Kaya multiplication na lang ang kuhanin natin. 98 naging 490, yan ay times 5 lang. So 5 times 8, so that is equal to 40. 5 times 9 is 45 plus 4, 49. Okay? So therefore, 98 times 5 is equal to 490. Pag in-apply natin dito, 4 i-multiply din natin sa 5 equals sa 20. So tingnan kung nasa choices. Ayun, letter B. Okay? So ganun lang ang number analogy. Kunin lang natin yung pattern. So next, number 2. Number 2, so 5 is to 1.25 as 96 is to blank. So, tingnan natin ano bang nangyari dito. From 5 naging 1.25, lumiit, no? So, from 5 naging 1.25, lumiit. So, pag lumiit, ano yung magiging pattern natin? So, we have 96 is to blank. Kapag lumiit, ibig sabihin yan, ang pattern natin, pwedeng division, pwedeng subtraction, pwedeng square root. Square root, cube root, and so on. So, alin dito kaya ang pwede nating i-apply? So itong subtraction, medyo tanggalin na natin to subtraction kasi kapag sinubtract natin to 3.75, pag in-apply natin yung 3.7 minus 3.75 sa 96, wala sa choices. Okay? Tapos yung hindi naman perfect square atong 120, itong 5, kaya malabang division ito. So saan dinivide yung 5 para naging 1.25? Dinivide lang yan sa 4. Kasi 125 times 4, di ba? 125 times 4, eksakto yan sa 5. Okay? So therefore, divided by 4. So ngayon, i-apply natin itong divided by 4 dito. So 96 divided by 4, eksakto siya na 24. Okay? So letter A ang tamang sagot. So next, number 3. Number 3, 1/5 is 2.2 as 1/2 is to blank. So 1/5 is 2.2 as 1/2 is to blank. 1/2 is to blank. So, anong ginawa dito? 1/5 to 0.2. Kung mapapansin natin, same ito eh. Kung kabisado nyo yung fraction to decimal, same number lang ito. Equals yan. So, malamang ito, i-convert lang din natin. So, 1/5 ay sa 0.2, pag dinivide natin, 1 divided by 5. So, dagdagan natin ng 0, itapat ang decimal. 1 divided by 5, di pwede, no? So, 0. 10 divided by 5 is 2. 2 times 5, we have 10. Okay? So therefore, ang 1/5 equals sa 0.2. So therefore, yung 1/2, anong equal niya sa decimal? So equal ang 1/2 sa 0.5. Kalahati, no? Letter B. Okay? So pakita lang natin, 1 divided by 2. So dagdag ng 0. So ayan, eksakto na. Tapat dito. So ito ay 0. 10 divided by 2 is 5. 5 times 2, we have 10. Okay? So 0 na ito. So equal lang pala yun, conversion. So next, number 3. Number 3, ayan, lumaki. 9 is to 81 as 8 is to blank. So, lumaki yung number natin. 9 naging 81 as 8
is to blank. Okay, so pag lumaki yung pattern, pwedeng multiplication, pwedeng nag-square, and so on. So ito pag multiplication times 9. Times 9. 9 times 9 is 81. Pag in-apply natin dito yung times 9, 8 times 9 equals sa 72, wala sa choices. So ibig sabihin, hindi times 9 ang pattern natin. So ang pattern natin, imbis na times 9, ang gagawin natin ay ang 9 times 9 equals 81, di ba? Tapos, equal din siya sa 9 squared. Okay? So, imbis na 9 times 9, gagawin natin 9 squared. So, itong 8, gagawin natin siyang 8 squared. 8 squared, 8 times 8, that is equal to 64. So, nasa choices na letter D ang tamang sagot. Okay? So, next, number 5. 16 is to 24 as 10 is to blank. So, tingnan nyo yung 16 naging 24, so maliit lang. So malamang, yan ay addition. 16 is to 24 as 10 is to 10 is to blank. Okay? So try natin, mag-add tayo. Ano yung in-add dito sa 16 naging 24 plus 8 lang yan. O i-apply natin yung plus 8 dito. 10 plus 8, 18. Wala sa choices yung 18. So ibig sabihin, posibleng plus 8 pa rin ito. Pero kunin natin yung relation nitong plus 8 dito sa number na 16. Okay? Baka kasi doon makukuha kung ano yung i-add. Itong 8 na in-add natin, anong relation niya sa 16? Kalahati siya. Kalahati siya nitong 16. Okay. So therefore, ganun din ang gawin natin. Kunin natin yung kalahati ng 10. So we have 10 divided by 2 equal siya sa 5. Ayun. So ito 16 divided by 2 equal siya sa 8. So 10 plus 5 equals sa 15. Okay, so nasa choices na siya. So letter C na yung tamang sagot dito. Okay, so next, numbers. Okay. So ayan, so meron nga pala akong mga tinag na mga product dito, magagandang civil service exam reviewer. Ito, meron na ako nitong dalawa. Itong isa dito, ito maganda to, mura, 380. Tapos itong brain box, meron din ako nito. Medyo pricey pero makapal naman ito. Sulit yan. So itong dalawa medyo wala pa ako nitong dalawang to. So yan yung mga marerecommend kong mga reviewer sa inyo kasi kulang kapag online lang. Maganda yung meron din kayong mga binabasa. Or kung mag-budget, mag-enroll pa kayo sa mga review center. Okay? Number 6. So 5 is to 25 as blank is to 480. So this time nauna yung blank, no? Okay, so sulat muna natin. So 5 is to 25 as blank yung nauna is to 480. So from 5 naging 25, ano yung pwede natin gawin dito? Eksakto to, no? 5 squared. 5 times 5, 25. Kaso ang 480 hindi perfect square. Hindi perfect square ang 480, so ibig sabihin hindi applicable itong ini-square. So pwede, i-multiply lang natin sa 5. 5 times 5 is 25. So dito, ano yung number dito na pag minultiply sa 5 ay equal sa 480? Siyempre, para makuha yung number dito, minultiply sa 5 sa maging 480, eh di balik na rin natin, i-divide natin tong 480. So 480 divided by 5, 48 divided by 5, so that is 9. 9 times 5, 45. Subtract, we have 3. Bring down 0. 30 divided by 5 is 6. So, eksakto na. 6 times 5 is 30. So, therefore, 96. Ayun, nasa choices. 96 times 5 ay 480. So, letter C ang tamang sagot. Okay? Next, number 7. Okay, 2 is to 1/3 as 54 is to blank. Nagka-fraction na tayo. 2 is to 1/3. Lumiit, no? 2 naging 1/3. So, tapos naging 54 is to blank. Okay. So, paano ba yung mga pattern natin dito? Tingin tayo sa choices. 9, 27, 18, 6, 12. So, from 2 naging 1/3. So, lumate ito malamang division. So, pero naisip ko din pwede rin. Tingnan nyo yung numbers, no? 2, 1, 3. Itong 2 nasa pagitan ng 1 at 3. Okay? So, pero wala naman sa choices pag in-apply yung pattern na yon. Yung 2 nasa pagitan ng 1 and 3, itong 54, pwede palang maging sagot dito, nasa pagitan din ito. So, magiging 53 over 55. Kaso wala sa choices yan eh.
So, tanggalin na natin yung pattern na yan. So, ang gawin na lang nating pattern ay division. Sa subtraction kasi malabo, from 2 naging 1/3. Kapag sinubtract natin ito, 2 naging 1/3, nag-subtract tayo ng 1 and 2/3. Kaso sa choices, puro eksakto. Kaya malamang ito ay division. Ano ang dinivide natin para yung 2 ay magiging 1/3? Okay? 2 so isolve natin. 2 divided by a number, let's say n, equal dapat sa 1/3. Ano tong number na i-divide? O edi cross multiply lang natin. N times 1 is n equals 2 times 3, we have 6. Ayun. So 6 pala yung dinivide. 2 divided by 6, that is 1/3. So dito, i-divide din natin. 54 divided by 6. Ayun, eksakto na. 54 divided by 6, that is equal to 9. Nasa choices na yung 9, letter A. Okay? Next, number 8. 125 is to 5 as 64 is to blank. 125 is to 5 as 64 is to blank. So, lumiit, no? 125 naging 5. Ano kaya yung pattern doon? 125 naging 5, pwedeng dinivide sa 25. Divided by 25, eksakto, di ba? 125 divided by 25 is 5. Kaso yung 64, hindi ito divisible sa 25. May decimal ito. So, ibig sabihin, mali ang 25. Kasi hindi eksakto yung 64. So, another way para maging 5 ito, eksakto itong 125 eh. Itong 125 equal siya sa 5. 5 cube. 5 times 5 times 5. 5 cube. Pag kinube natin ito, equal siya dito sa 125 kapag kinube natin. Or, yung pinaka-eksaktong ginawa natin dito, kinuha natin yung cube root netong 125. Okay? Ang cube root ng 125 ay equal sa, ang 125 ay 5 cube, kaya na-cancel yung cube root tsaka yung 3, kaya naging 5. So, i-apply natin. So, kunin natin ang cube root. Cube root ng 64. Okay, ang cube root ng 64, eksakto yan. Ang 64 kasi, pwede natin yung isulat as 4 times 4 times 4. 4 times 4 is 16. Times another 4, 64. Ayun, so na-cancel yung cube root tsaka yung 3. Matitira ay 4 na lang. Okay, nasa choices, letter E. Okay? So sa number analogy, kailangan kabisado yung square root, yung at least hanggang cube. Is cube ng number, square ng number, kabisado dapat. Malaking tulong 'yon. So next, number 9. Ayan, so number 9, malaki yung number. 99 is to 297 as 1 is to blank. Pero madali ito kasi mga choices, ayan, maliliit lang, oh. 99 is to 297. So parang kita na agad yung pattern dito kung anong ginawa sa 99. Ba't blank yung nilagay ko dito? 99 is to 297. So malinaw, ito ay times 3 lang ito eh. Dapat marunong mabilis kayo mag-estimate. Yung 99 gawin yung 100. 100 times 3, that is 300. O, binawasan lang ng tatlo. E di 99 times 3 is 297. So itong 1, i-times 3 lang din natin. Ayun, nasa choices na agad. 1 times 3, that is equal to 3. And that is letter A. So last number for this video. So nagka-negative tayo. Negative 8 is to 64 as negative 9 is to blank. Okay, so negative 8 is to 64 as negative 9 is to blank. Para yung negative 8 maging positive, ang mangyayari dyan, imumultiply natin sa negative din dapat. So saan minultiply? Oh, so ang pattern na naisip ko dito, dalawa lang eh. Etong negative 8 para maging 64, pwede nating i-multiply sa negative 8 sa sarili niya. Pwedeng negative 8 times negative 8 is 64. Pwede na naman yung negative 8 gagawin nating square. Same yun sa minultiply sa sarili. Negative 8 square is equal to 64, parehas yan. So kapag in-apply natin itong una, negative 9, kapag minultiply natin sa negative 8, ang magiging sagot positive 72, wala sa choices. So ibig sabihin, hindi times negative 8 ang pattern natin ay itong isa, i-square natin yung first number. So itong negative 9, i-multiply natin sa sarili niya. Negative 9 squared ay magiging
positive na to. Dalawang negative, positive. 9 times 9 ay equal sa 81. Therefore, positive dapat, letter D, positive 81. That's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito at kita-kita pa tayo sa marami pang mga civil service exam reviewer 2026 na i-upload ko. So kung first time nyo, wag kalimutang mag-subscribe at i-hit nyo yung bell button para updated kayo sa mga susunod kong mga upload na reviewer. Bye-bye and God bless.